Sa masalimuot na tanawin ng pelikulang Pilipino, may mga bituing sumisikat at lumilipas. Ngunit may ilang nagiiwan ng di mabuburang marka na tumatago sa iba't ibang henerasyon. Isa sa mga natatanging haliging ito ay si Lito Legazpi, isang pangalan na naging kasing kahulugan ng husay sa pag-arte, profesionalismo at pagiging isang ulirang ama. Ang kanyang buhay ay isang salaysay ng pagsisikap, biglaang pagkakataon, at matatag na dedikasyon sa sining at pamilya. Mula sa pagiging isang idolo ng kabataan noong dekada 60 hanggang sa pagiging isang respetadong karakter na aktor sa mga huling yugto ng kanyang karera, ang legasya ni Lito Legazpi ay nananatiling buhay, hindi lamang sa daan-daang pelikula at palabas sa telebisyon na kanyang pinagbidahan, kundi maging sa matagumpay na landas na tinahak ng kanyang mga anak sa industriyang kanyang minahal. Ang mga linyang, "Malag, Iman, ang balita ko ikaw ang pinuno. Ang kataliran mo ba'y may karapatan? Ni walang karapatang mabuhay," ay ilan lamang sa mga tumatak na dialogo mula sa kanyang mga pelikula. Isang patunay sa kanyang kakayahang magbigay buhay sa mga karakter na may bigat at awtoridad. Ngunit sa likod ng matikas na tindig at malalim na tinig sa pinilakang tabing, ay isang taong may simpleng pinagmulan na ang pangarap ay nabigyang daan ng isang di inaasahang pagkakataon. Kamusmusan at simpleng pinagmulan sa Marikina. Isinilang si Ludovico Angeles Legazpi noong 10 ng Setyembre, 1941 sa Kalumpang, Marikina. Ang kanyang mga magulang ay sina Augusto Legazpi, isang sapatero, at Florentina Angeles, isang may bahay. Bilang ikatlo sa 11 magkakapatid, namulat si Lito sa isang buhay na simple at puno ng pagtutulungan. Sa kanilang pamilya, kilala siya sa palayaw na Lodi, isang pangalan na patuloy na ginamit ng kanyang mga kapatid at malalapit na kaanak kahit pa noong siya ay isa ng tanyag na bituin. Ang kanyang formal na edukasyon ay nagsimula sa Kapitan Moy Elementary School sa Marikina at ipinagpatuloy sa Victorino Mapa High School para sa kanyang sekundarya. Nagkaroon siya ng mitiing ituloy ang pag-aaral sa kolehiyo at kumuha ng kursong radio broadcasting sa Ateneo de Manila University. Subalit, dahil sa mga hamon ng kahirapan at sa biglaang pagbubukas ng pinto sa mundo ng pag-aartista, ang kanyang paglalakbay sa akademya ay hindi na niya natapos. Ang pangangailangan ng pamilya at ang pangako ng isang bagong landas ang nagtulak sa kanya patungo sa isang kinabukasang hindi na kailanman inasahan. Ang kanyang kabataan ay hinubog ng pang-araw-araw na gawain upang makatulong sa pamilya. Sa isang panahong, ang Marikina ay kilala sa malinis nitong ilog, isang ordinaryong araw ng pagtulong sa kanyang nakatatandang kapatid sa pagbubuhat ng mga nilabang damit ang magiging sanhi ng pagbabago ng kanyang kapalaran. Isang di inasahang pagkakatuklas. Habang masatabi ng ilog Marikina, napansin ang kanyang kakaibang tindig at kaakit-akit na hitsura ng isang talent scout. Agad siyang nilapitan at inalok na subukan ng pag-arte. Maging ang kanyang kapatid na babae ay inanyayahan din na sumama sa audition. Ngunit ang kanilang ina ay si Lito lamang ang pinahintulutan. Ang dahilan ay praktikal. Walang ibang maiiwan upang mag-alaga sa kanilang mga mas nakababatang kapatid. Dinala ng talent scout ang binatang si Lito sa bakuran ng Sampaguita Pictures, isa sa mga pinakamalalaking film studio noon panahong yon. Matagumpay niyang naipasa ang screen test at dito na rin nagsimulang gamitin ang pangalang Lito Legazpi, ang screen name na kanyang dadalhin sa kabuuan ng kanyang mahaba at matagumpay na karera. Ang simpleng araw na yon sa tabi ng ilog ang naging panimula ng kanyang paglalakbay sa makulay na mundo ng showbiz. Pagsikat bilang isang matinee idol ng dekada, 60, noong 1950, sa edad na 18,
Pormal na ipinakilala si Lito Legazpi sa publiko. Ang kanyang mga unang pelikula ay ang Babyface, Ipinagbili Kami ng Aming Tatay at Wedding Bells. Sa mga proyektong ito, gumanap lamang siya ng maliliit na papel, isang karaniwang hakbang para sa mga baguhang artista sa ilalim ng mahigpit na sistema ng mga studio. Gayunpaman, ang mga paunang pagganap na ito ay nagsilbing pundasyon at hindi naging hadlang upang siya ay mapansin at patuloy na makatanggap ng mga proyekto. Hindi nagtagal. Ang kanyang talento at karisma ay unti-unting kinilala. Mula sa maliliit na papel, nagsimula siyang bigyan ng mas mahalaga at mas malalaking bahagi sa mga pelikula. Naging sunod-sunod ang kanyang mga proyekto sa pagpasok ng dekada 60. Kabilang dito ang Salamat Po, Doktor, 1960, Serenata, 1960, Mother Dearest, The Big Broadcast, Love na Love Kita, Pitong Puso, Sweet Valentine, at Class Reunion. Pagsapit ng 1963, ganap nang kinilala si Lito Legazpi bilang isa sa mga pangunahing bituin ng kanyang henerasyon. Sinimulan siyang itambal sa mga pinakasikat na aktres ng panahong yon, tulad ni Gina Pareño at Rosemary Sonora. Ang kanyang pangalan ay napabilang sa prestiyosong grupo ng mga matinee idol, kasama ang mga tulad ni Eddie Gutierrez, Romeo Vasquez, Jose Marie Gonzalez, Greg Martin at Juancho Gutierrez. Sila ang mga artistang kinahumalingan ng mga manonood dahil sa kanilang angking kakisigan, talento, at karisma sa screen. Sa kabila ng kanyang kasikatan, nanatili si Lito na isang profesional at iginagalang na aktor. Kilala siya sa kanyang pagiging isang perfect gentleman sa loob at labas ng set. Sa mga panayam, ibinahagi niya na ang kanyang mga idolo sa pag-arte ay ang mga Hollywood legend na sina Marlon Brando at Gene Simmons, na nagpapakita ng kanyang malalim na pagpapahalaga sa sining ng pagganap. Sa labas ng trabaho, si Lito ay isang simpleng individual na may mga karaniwang libangan. Mahilig siyang manood ng mga laro ng basketball sa Rizal Memorial Stadium at madalas nakasama ang mga kaibigan upang maglaro ng bowling. Bukod dito, kinilala rin siya sa kanyang pagiging matulungin sa mga nangangailangan. Ang kanyang profesionalismo ay isa sa mga katangiang hinangaan sa kanya. Ayon sa mga kasamahan, bihirang-bihira siyang mahuli sa mga itinakdang oras ng shooting. Isang patunay ng kanyang disiplina at respeto sa kanyang trabaho. Pamamayagpag, pansamantalang pagtigil at buhay pamilya. Mula sa kalagitnaan ng dekada 60 hanggang sa huling bahagi ng dekada 70, ang karera ni Lito Legazpi ay patuloy na namayagpag. Naging isa siya sa mga pinakaabalang aktor sa industriya na nagpapakita ng kanyang versatility sa pagganap sa iba't ibang genre. Labis siyang hinangaan ng mamamayang Pilipino para sa kanyang angking talento at dedikasyon. Subalit, noong 1979, sa kasagsagan ng kanyang tagumpay, gumawa siya ng isang malaking desisyon: ang pansamantalang pagre-retiro sa pag-arte. Sa panahong ito, pinili niyang ituon ng kanyang oras at atensyon sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang 4 na anak na lalaki. Ang desisyong ito ay nagpakita ng isang panig ni Lito na hindi madalas nakikita ng publiko: ang pagiging isang tapat na padre de pamilya. Ayon sa isa sa kanyang mga anak, si Lito ay naging isang napakabuting ama. Palagi niyang inuuna ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya, maging ito man ay sa aspetong pinansyal, pisikal, emosyonal, o espiritual. Siya ay isang ama na laging nariyan at handang lapitan ng kanyang mga anak. Bagamat maituturing siyang isang istriktong ama, malinaw na ang kanyang disiplina
ay nag-ugat sa pagmamahal at pagnanais para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Dahil puro lalaki ang kanyang mga supling, siniguro niyang hindi sila masasangkot sa anumang gulo o problema. Nang ang tatlo sa kanyang mga anak, na mas makikilala bilang ang Legaspi Brothers, ay pumasok na rin sa mundo ng showbiz. Si Lito ang nagsilbing kanilang pangunahing gabay at mentor. Hindi siya nagsawa magbigay ng payo at paalala, lalo na kung ito ay may kinalaman sa kanilang propesyon at kinabukasan. Dumating din ang panahon na dinala ni Lito ang kanyang pamilya sa Amerika upang manirahan doon. Sa Estados Unidos, ipinakita niya ang kanyang talino sa pagnenegosyo. Nagtayo siya ng isang video production company na pinangalanan niyang Legaspi at Sons. Sa pamamagitan ng negosyong ito, hindi lamang niya sinuportahan ang kanyang pamilya, kundi tinuruan din niya ang kanyang mga anak ng tamang pamamahala at pagpapatakbo ng isang kumpanya. Sa loob lamang ng 2 taon, naging masagana ang kanilang buhay sa Amerika. Isang testamento sa pagiging masipag at madiskarte ni Lito. Ang muling pagbabalik at ikalawang yugto ng karera. Ang pagmamahal sa sining ang pag-arte ay hindi tuluyang nawala sa puso ni Lito Legaspi. Noong 1987, matapos ang halos isang dekadang pamamahinga, siya ay muling nagbalik sa industriya. Ang kanyang pagbabalik ay minarkahan ng kanyang pagganap sa serye sa telebisyon na Agila. Sa mga sumunod na taon, naging aktibo siyang muli sa paggawa ng mga pelikula. Ang kanyang pagbabalik ay kasabay ng pagsikat ng kanyang 3 anak na lumika ng isang pambihirang sitwasyon kung saan ang ama at mga anak ay pare-parehong aktibo sa industriya. Ang kanyang presensya ay hindi na bilang isang matini idol, kundi bilang isang batikang aktor na may kakayahang gumanap ng mas malalim at mas komplikadong mga karakter. Ilan sa mga pelikulang kanyang ginawa sa panahong ito ay ang Anak sa Una, Masikip na ang Mundo Mo, Lessons in Love, alias Babyface, Zaldong Tisoy, alias Dodong Guapo, Kung Patatawarin Ka ng Balako, Agila at Guerrero, Gobernador, Hanggang May Buhay, Mario Sandoval, Kapatid ni Judas, at Aguinaldo. Sa paglipas ng mga taon, lalong nakilala ang kanyang versatility. Epektibo siyang nakakaganap sa iba't ibang genre, mula sa action, drama, hanggang sa comedy. Ang kanyang kakayahang mag-angkop sa anumang papel ay nagpatunay na ang kanyang talento ay hindi kumukupas. Mga huling taon at pamana sa industriya. Nang magsimulang mabawasan ang produksyon ng mga pelikulang Pilipino sa pagpasok ng bagong milenyo, hindi ito naging hadlang sa karera ni Lito Legaspi. Mula siyang nag-angkop sa pagbabago ng industriya at ibinuhos ang kanyang talento sa telebisyon. Naging isa siyang pamilyar na muka sa mga primetime series kung saan walang sawa niyang ibinahagi ang kanyang husay sa isang bagong henerasyon ng mga manonood. Kabilang sa kanyang mga huling proyekto sa telebisyon ay ang Bukas na Lang Kita Mamahalin, 2013, Ilustrado, 2014, Niño, 2014, Princess in the Palace, 2016, Ika-6 na Autos, 2016, FPJs ang Probinsyano, 2017, Haplos, 2018, at My Special Tatay, 2018. Ang kanyang patuloy na presensya sa telebisyon ay nagpatingkad sa kanyang estado bilang isang institusyon sa industriya. Noong ika-8 ng Setyembre, 2019, 2 araw bago ang kanyang ika-78 kaarawan, pumanaw si Lito Legaspi. Ang kanyang paglisan ay nag-iwan ng malaking puwang sa industriya ng pelikulang Pilipino. Ngunit higit sa lahat, nag-iwan siya ng isang legasya ng kahusayan, integridad, at pagmamahal sa pamilya. Si Lito Legaspi ay hindi lamang isang aktor. Siya ay isang mentor, isang negosyante, isang ama,
at isang inspirasyon. Ang kanyang buhay ay isang patunay na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa dami ng parangal o sa tindi ng kasikatan, kundi sa lalim ng impluwensya at sa positibong markang iniiwan sa puso ng mga taong nakasama at minahal. Bagamat nilisanan niya ang mundong ibabaw, ang kanyang alaala at kontribusyon ay mananatiling may puwang sa puso ng kanyang pamilya, mga mahal sa buhay, mga tagahanga, at ng buong sambayan ng Pilipino.